10. Dapat na talaga bibiyaan ka na makakonsentrate ka. La, pumanaw ka pala nga rin lang kawan. Ay. Dapat yung tatawan ka kung may kaskas mo. Eh, alam naman ka. Tawag ka lang naman naman kaskas. Okay. Hello guys. Meron akong binili na portable power station. Subukan natin kung anong kayang gawin nito. Certified. Pass. Ito yung mabili ngayon sa market. Portable na inverter. Tignan natin kung anong kayang paganahin. Pasensya na kayo dahil bago lang po ako. Ito pala yung tinatawag nilang MC4 connector para sa solar system. Wala lang laman. Ito lang. Paganahin. Meron pa pala AC cord para sa likod. Ay, ewan ko, sa likod o sa harapan.
Ito pala yung saksakan niya sa harapan. Kasi ito 103 watts, bali nasa silent mode siya. Teka lang. Pasensya na kayo dahil first time ko lang gumamit ng solar. Ito pala. Ito ang ano yun? Ito lang. So, ang battery capacity niya is 268.8 watts per hour. So 12 Ah. Cell type LiFePO4. Ang power output niya sa AC 600 watts. Pero ang surge niya pwede mong itaas ng 1200 watts, pero hindi maabot sa 1200 watts. So yan. Okay. So ang voltage niya 220 to 240 volts AC. Pero 50 Hz siya. Ayos na yan. So, ito yung model niya, Bluetooth AB3A. Yan na lang para makita ninyo sa internet yung manual niya. So, subukan natin kung anong kaya niyang paganahin. Charge 37 103. Ay, ito pala yung di ko nasabi. Ano ba yung ibig sabihin nito? So ito yung input na sa input sa 220 volts, pero ito yung ginagamit ko, silent mode charging. Meron ding turbo saka standard, pero ito silent mode. Hindi ko may pakita sa inyo dahil ginagamit ko tong telepono sa pagkakamera. Pero meron siyang Bluetooth, Wi-Fi, saka wireless charging 15 watts. So tignan na lang natin kung anong kayang paganahin. Okay, ito yung scooter ko na 800 watts. Bali i-charge natin ng 54.6 volts, 81.9 watts. Okay.
subukan natin. Pero ito nakasaksak na. So subukan natin. Walang ayaw umabot. Diyan. So nadumihan ang camera. Ito. Yan. So tignan natin kung ilang watts. 19, 18, 115. Ito yung scooter charger ko. So 110 watts. Kaya niyang paganahin. Sa silent mode ang charger niya sa input. Pero hindi siya standard, saka hindi turbo. Naka silent mode lang siya. Yung pinakamababa. Dahil mas ano ba yun? Tawag doon? Mas mahabang buhay ng baterya kaysa sa standard, saka sa turbo. Mas mabilis siyang mag-charge, pero liliit ng buhay ng baterya. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya mas maganda pa rin yung pinaka low na wattage para hindi siya masira yung baterya. So yan ang gamit ng aking scooter, 94 watts dahil 84 watts to eh. 81 dapat 81 dito, pero ayos lang naman yan. So 92 watts pataas, sabi na natin 91, 92. Okay, yan, kaya niya. Tignan natin yung iba. Subukan natin sa washing machine sa ref, kung kaya niyang paganahin ng ref. Yan ang malaki, dahil yung nasa manual maliit lang na ref, pero ito malaki. Tignan natin kung kaya niyang paganahin, dahil 400, mahigit yata 400 watts to, o 500 na mahigit. Pasensya na kayo dahil bago lang ako at di ko alam umacting. Extension. So tatanggalin ko lang yung scooter, hindi ko muna pagsasabayin dahil 600 watts lang to, pero pwede mong itaas sa 1200 watts pero hindi maabot.
So nakasaksak na po. Ito yung wire. Yan. So, di bali na to dahil ginamp ko lang. Sira na rin to. So, pailawan natin. Ano natin? Para makita. Kung ilang watts. Kasi hindi naman umabot yung saksakan. Ito. Ayun o. Hindi na milaw. So, dito, sasaksak ko na lang dito. Iyop ko muna. Tanggalin ko muna yung saksakan. Ito mga tol, mga sis, sasaksak ko muna dito. Ayan. Wala. Pero malaki yan na rin. Kanyang kalaki. So, subukan natin kung kaya niyang paganahin. Ayan. Sasaksak ko lang. Ito, matitignan niyo. Pero ito, silent mode. Hindi siya naka-turbo, hindi siya naka-standard. At saka, ito yung output. Titignan natin kung kaya niyang paganahin. Dahil 600 watts to ang maximum niya. Pero pwedeng i-shifting sa 1200 watts para hindi siyang maabot. Pero subukan natin, mas maganda yung personal. Ayan. Eko. So, yan, umandar na. 110 watts. 109. Hindi, kaunti lang naman palang watts nito. Kala ko 400. Yan ang ginagamit niya ngayon. 103 watts. Pero yan, kaya niya. Yung malaking rep. So, actual na ito. Hindi yung nasa manual. Nasa manual. Hindi sa, nasa user manual. Ito, actual na. Ayan, 102 watts, 103 watts. Kaya niya gamitin. Ito yung naka-charge siya input. Tignan natin para makita ninyo. Tanggalin natin yung saksakan. Ito yung input sa 220 sa wall. Ayan. So, tinanggal ko na. So, 0 watts siya. Pero ito yung wattage na output niya. 96 watts. Mababa pala. Kala ko yung 400 watts to. Ang laking grip. So 95 watts lang. Baba, kaya. Kaya. Okay, wag muna nating isaksak tong sa outlet, sa wall. So sa battery muna tayo. Yan. So, kaya niyang paganahin.
24 watts. Pasensya na kayo ha. At least actual to, actual. Subukan kong pagsabayin yung charger ng scooter sa yung rep. Yan. Scooter wire. No power. Ayun. Yun yung rep. So, sasaksak ko na. Yan, 266. Ayan. Kaya. Okay. Tignan ninyo mga talmasis. Sa battery tayo 43%. Ang ginagamit natin 353 watts. So yan yung charger ng scooter ko. Yan. Tapos yung ref. Ayun. Pero hintayin natin na umandar yung compressor. Maandar na pala kanina. Ayan. So, hindi na umandar yung compressor. 91 watts lang. Ito yung gumagana sa scooter charger. Pag nag-on ulit yung compressor ng refrigerator, tataas yan kung ilang watts ang kanyang ginagamit. So, tignan natin. Yung battery, tignan na lang ninyo yung battery, 40%, 1.2 hours sa rep, saka
scooter. Ah, 80. Ito na yun yung ano, sa scooter. 81 watts. Yan, tumama na. Yan, 81 watts. Ito yun, 80. Yan, 81 watts. So, hintayin nating gumana yung compressor. Ayan, gumana na. Umandar na yung motor. So 153 watts siya. Ito yung battery, 38%. Yan ang ginagamit natin ngayon. Mababa lang palang watts ng ref. So ito kasi ang maganda dito, kung ilan yung watts na input saka yung ginagamit dito sa output na pwede niyong pagsasabayin, scooter, rep, television, yun ang kaya niyang, ewan ko lang kung kaya niya lahat. Ayun, kasi yung computer ko nasa kwarto. So subukan natin. So pasensya na kayo dahil bago lang ako, pero ito actual.
So yan yung computer ko, isasabay natin. Okay, nakaano pa siya ng yan, 130 watts, 129. Kasabay niyan rep saka yung scooter. So subukan natin yung computer. Ito yung charger ng computer ko. Bali ito yung 7, ang output niya 19 volts, 7.89 ampere. Ang input niya 110 to 240 volts, 50 to 60 hertz, pero 2 ampere siya. So magasta sa kuryente 7.8. Ayan. So dahil 117 watts ang galing na, dahil full charge na yung scooter. Ano, green, bilis. So gumagana pa rin. So yan, kahit full charge gumagana pa rin siya. 117 watts. Okay, para makita ninyo sa actual, tanggalin natin 94. Yan yung rep. So gumagana na siya. Tapos ito naman yung sa scooter. Ngayon sasaksak natin to sa computer. So saksakan niya dito ulit. So sasaksak ko na. So ilan siya. Tapos ayan,
Tingnan ko. Ulan siya. So tumataas siya. 205 watts lahat. Pero nasa battery pa rin tayo. Ito yung kalodyo. Wala dito. Sa battery pa rin tayo gumagamit. Ito, para makita ninyo. 216 watts ang ginagamit niya lahat. So, yun yung electric scooter, kaya lang full charge niya siya. Pero gumagana pa rin yan. Nagcha-charge. Yan. Para makita natin, tanggalin natin ang scooter. Oh, gumagana pa rin. So, yan. Ito naman yung ref. Dahil gumagana na yung ref, tanggalin natin ng ayan, 200. Ay, hindi na. Wala. Dito ko tatanggalin. Ito yung ref. Kulay. Ayan. 6. So, 147. So, isasaksak natin ulit. 287. 270. 324, 328. Ayan yung computer. Yung desktop. Yung charger. Ito mga talmases, actual na ito para mas maganda. Ayan. Bali yung tatlo, bali 330, 33, 29, 27, sabi natin 335. Ayan. Ito yung battery pa rin ang ginagamit natin, kaya maganda rin tong portable inverter na ito. Kaya pala sell sa marketing. Yan. Pero meron tayong itong inverter na ito, pwede nating i-shifting sa 1200 watts. Pero hindi umaabot sa 1200 watts. Pag nag-exceed siya sa T600, nag-overload siya. Yan. So bumaba na. Bali nag-shut off ulit yung di umandar ulit yung ref. Kasi umiikot yung compressor. Kaya niya 3. Pero battery pa rin ang ginagamit natin, 20%. Yan. Yan. So, kayang-kaya nito. Ang liit pero kayang-kaya niya. Hindi gaya yung malaki na inverter na yun. Meron akong inverter na malaki yun. 1600 watts. Ang maximum niya 2000 watts.
pero mas yung battery niya parang mas mabilis siya malubat ito. Pero next time susubukan kong bumili ng Life PO po na PO4 na battery. So ito maliit na inverter, saka yung napakalaki, parang mas maganda to, maliit, magaan pa, hindi siya mabigat, portable lang, napakagaan. So yan, kaya maganda tong Bluetooth na AB3A, maganda to. So mas maganda pa rin ang bago ngayon kaysa yung luma, dahil ang mga bago ngayon mas high tech. Kaya pag bumili kayo ng portable, mga battery bank account ay power bank, bilhin na lang kayo ng ganito, baka mura pa kayo sa kuryente. Saka maganda to dahil ang ginagamit natin ngayon lahat, kanina itong watch nya sa output 300 plus, kasama ng scooter ngayon, computer, saka yung ito ref. Yan. So ang maganda dito sa inverter na ito, yung output dito hanggang sa 600 watts, pero pwede nating i-shifting ng 1200 watts hanggang sa kaya niya pa sa pataas. At saka yung load dito na input dito sa wall, itong maganda dito sa wall, galingan natin to. Yan, dito sa wall, sa saksakan ng kuryente na direkta. Yan. So explain ko sa inyo kung bakit maganda tong mga bagong inverter. Isasaksak ko lang to para maintindihan ninyo. Pasensya na kayo dahil bago lang ako at saka bago ko lang tong gamitin, mga inverter. Yan. Ito. So gumana ulit yung rep. Kaya 230. Ngayon, ang maganda, itong portable na maliit na ito na inverter, ang output, ang ginagamit natin tatlo, battery lang kanina. So 228 watts. Pero pag nagdagdag pa tayo hanggang 600 watts, 500 watts na may gate, sabay-sabay, tapos ang input natin is 103 lang. So isipin yung mabuti, ito yung output, ito yung ginagamit natin yung tatlo. Pag nag-exceed ka ng 500 watts, saka yung pataas na hanggang sa kaya nito dahil 600 watts, so makakamura kayo ng kuryente. Itong maganda sa inverter na ito dahil ang input natin 103 watts lang. Sa lahat ng sinaksak natin, lahat ito yung kumukontrol yung output nya palabas. Ito yung input, yung papasok na kuryente. I-explain ko sa inyo. Ito yung wall, kuryente natin, papasok dito, ipapasok natin lahat dito, lahat na yan. Tapos ito yung input, nagcha-charge siya ng battery. Pero yung battery
nagcha-charge pa rin siya hanggat gumagamit ka ng kuryente dito. Hindi siya naka-direct, hindi siya naka-bypass. Kumbaga ang ginagamit natin parang solar dito, parang nakakabit ka ng solar na yun ang ginagamit natin, yung battery. Tapos yung output pwede natin gamitin. Yun. So makakamura kayo sa kuryente dahil kung ilang watts ang ginagamit natin dito na pataas, kahit 500 watts, sabihin na natin ganon, itong kumokontrol, ito yung MOSFET dito, yung inverter, siya yung kumokontrol. Yung input dito, hindi niya ginagamit yung pinakamalaki. Kung 500 watts dito, hindi naman 500 watts dito, kundi 104 watts lang. Parang charger na cellphone. Kumbaga, yan ang isipin niyo yung mabuti. Itong maganda talaga. So, intindihin niyo yung mabuti na pag gumamit kayo ng ganito, yung inverter na portable, kaya bumili ako dahil itong tatlong ito, pag ginamit ko lahat yan, mga 200 plus. Tapos meron pa akong mga ilaw doon sa loob, saka electric fan kung summer. So pwede kong pagsabay-sabay hanggang sa 500 watts hanggang 600, sabihin na natin ganun. So tapos ang input ko lang is 106 watts, kaya hindi natin ginagamit yung kuryente na 600 watts dito. Ito lang ginagamit natin na mag-charge dito sa loob, tapos palabas siya, ito na yung kukontrol sa inverter, yung output niya. Yan. Kaya makamura tayo sa kuryente. Pero hindi gaya ng mga lumang inverter na pag sinasak mo dito, kung ilang watts dito, ganun din yung watts doon. Kaya parehas lang yung noon, yung mga inverter na luma, parehas lang. Kung anong watts na ginagamit mo dito, yun ang wattage na ginagamit mo dito sa input. Pero yung mga bago ngayon na inverter, katulad nito, dahil yung parang lithium battery, LiFePO4 na battery, yung mga bago, super strong na baterya. Saka yung mga MOSFET dito sa loob na very powerful, maliliit lang pero very powerful. So ngayon ang input natin is 105. Ito yung sinasabi ko sa inyo, input 105 watts lang. Pero pag gumamit tayo ng output, ito yung ginagamit natin. Kahit pataas ng 500 watts, hindi natin nagagamit yun dito sa input, sa kuryente. Ito na yung kumukontrol, yung inverter. Saka yung maganda, yung baterya niya, napakaganda. Kaya bumili ako ng ganito. So yan. So siguro naintindihan ninyo. Pasensya na kayo dahil bago pa lang ako at bago ko lang itong gamitin, pero naintindihan ko na kung paano. So yan guys, mga tol, mga sis, yan sa wall, yan sa rep, tatlo. Ito yung output natin. Para maintindihan ninyo, ito lang yung ginagamit natin na pang charge dito sa loob. Hindi naman siya malaki, pero katamtaman lang to. Pero pag gumamit ka ng isang charger lang na 81 watts, pero ito yung input 105, so wag mo na lang isaksak to. Gamitin mo na lang yung kung yan lang ang gagamitin mo. Naisaksak lang yung scooter na hindi mo paganahin tong dalawa, 81 watts, isaksak mo na lang doon directly sa wall, doon sa electric wall sa socket, dahil 81 watts.
mas malaki yung wattage na ito. Kung gusto mong pagsabay-sabayin lahat, mas malaki ang wattage dito, gamitin mo to directly dito sa input. Yun lang yung ginagamit, 100 watts. Yan. So tanggalin natin ang baterya, ito outlet sa electric. So 0 watts. Ito yung sinasabi ko sa inyo kung ilan ang ginagamit niya. Ito yung kumokontrol. Ito yung kumokontrol. Na siguro naintindihan niyo yung ibig kong sabihin. Ito yung kumokontrol kung ilang gamit niyo dito yung na watts na mas mataas pa. Pero ang input niya is 100 plus lang. Ito lang ginagamit ninyo. Pero ito hindi nyo magagamit yung wattage dito sa input, dito sa kuryente. So ito na yung kumokontrol. So daksi yan, baterya kapares pa rin yung wattage. So naintindihan na ninyo, ito lang kumokontrol yung maliit na ito. Kung bibili kayo ng mas malaki, mas matipid pa, mas maganda dahil malalaki yung baterya nya. Like PO4 yung square na ganyan na malaki. Dito malilit lang, ganyan kalaki lang, ganyan. Pero yung lithium ganyan kaliit. Yung pangalawa ganyan kalaki. So naintindihan na ninyo. Okay, yan. Okay, mga talmasis. Ay, naka-on pa rin.